Natics. Pag-usapan natin si dating spokesperson Harry Roque na ngayon po mga kababayan ay parang wala na, TNT na talaga to at marami pang mga Filipino citizen yung nandoon sa Europe ngayon ang gustong palayasin na o humihiling sa bansa ng Netherlands na palayasin na mga kababayan itong si Harry Roque. Ngayon, nakakaharap mga kababayan sa isang sitwasyon na si Harry Roque mukhang hindi niya na magagamit yung kanyang propesyon. Bakit kanyo? Ang propesyon ni Harry Roque, alam naman natin, ay isang abogado na matagal niya pong pinakinabangan. Maraming larangan, marami na ring experience ang taong ito na dati nga hinahangaan ko. Kaya lang nung naging Duterte supporter, mga ka-GPnatics ay biglang naglaho. Biglang nagbago. Iba ka na pala ngayon. 'Di ba? Ganun ang nangyari dito kay Harry Roque. Ngayon, mga ka-GPnatics, itong si Attorney Melvin Matibag ay kinasuhan po siya, mga kababayan, ng disbarment case dito sa IBP. Pinapadisbar itong si Harry Roque, nitong si Attorney Melvin Matibag, mga kababayan. Kaya lang, si Harry Roque ay humiling dito sa Integrated Bar of the Philippines, mga ka-GPnatics, sa pamamagitan daw ng Commission on Bar Discipline na ibasura ang disbarment complaint na inihain ni Attorney Melvin Matibag laban sa kanya. Walang hiya naman tong Bombo Radyo. Bakit wala yung link nila? Okay, ako na lang ako na lang ang magsasalita. Wala eh. Wala yung link nila the site can't be reached. Hindi naman internet ko 'yan. Thank you so much Margie ng Japan. Marnie rather. Thank you so much for sharing your blessing. Okay, mga ka-GPnatics. Etong si Harry Roque, humihingi po ng tulong sa Integrated Bar of the Philippines para hindi po siya madisbar. May nakalimutan ata na isang meron atang nakalimutan si Harry Roque. Remember mga kababayan ang sinabi ng Supreme Court, yung bagong ruling ng Supreme Court. 'Di ba? Nang isang fugitive, mga kababayan, na kagaya ni Harry Roque ay hindi pwedeng anong gagawin dito kay Harry Roque, mga kababayan? Sorry. Sabi ng Supreme Court, mga kababayan, noong 2025 of November, the Supreme Court of the Philippines recently issued a significant ruling November 2025 clarifying that a fugitive from justice is barred from seeking any judicial relief. Okay? So, ibig bang sabihin nito, GP, dahil barred from seeking any judicial relief, etong si Harry Roque ay talagang madidisbar na ito. Okay. Dalawa yung sagot ko dyan. Unang-una, syempre, hindi matitigil, mga kababayan. Hindi pwedeng patigilin or hindi pwedeng maawa ang Integrated Bar of the Philippines dito kay Harry Roque. Dahil sa hiling niya na ipatigil itong disbarment complaint ni Attorney Melvin Matibag, ang mangyayari niyan, syempre magpo-progress. Magtutuloy, mga kababayan. Pag-aaralan ng Integrated Bar of the Philippines kung ano ba ang grounds ng complaint nitong si Attorney Melvin Matibag against Harry Roque.
Siyempre mga kababayan, dahil nga siya ay barred, di ba? Siya ay hindi pwedeng humiling. Hindi pwedeng magmakaawa. Hindi niya pwedeng ipagtanggol yung sarili niya. Bakit ba, JP, hindi niya pwedeng ipagtanggol sarili niya? Ang ibig sabihin nito, pwede mo lang ipagtanggol ang sarili mo kapag umuwi ka dito sa Pilipinas. Okay? Kailangan ni Harry Roque ang kanyang physical attendance. Kailangan ang presensya niya, hindi po ghost. 'Di ba? Kailangan hindi ghost. Kailangan magpapakita siya. Hindi pwedeng abogado niya lang. So, ganito yan, mga kababayan. Correct me if I'm wrong sa mga dyan, sa mga abogado dyan, sa mga nanonood ngayon. Paki-correct na lang po ako kasi sa pagkakaintindi ko, kapag ito ay nag-prosper, syempre, dahil wala ngang pipigil sa desisyon ng Integrated Bar of the Philippines because of the ruling na inilabas ng Supreme Court, mga kababayan, ay pwedeng ma-disbar si Harry Roque. So pag nagtuloy, nag-prosper, sabi ng IBP, okay, may grounds yung impeachment, yung disbarment case against Harry Roque. So, madi-disbar. Hindi na ngayon magagamit ni Harry Roque yung pagiging abogado niya. Wala na yung title ng attorney, Harry Roque. So, isa na lang siya ngayon, mga kababayan. Anong tawag dito ni Alfred de Guzman? Anong tawag niya dito, mga kababayan? Baklang Harry Roque. Hindi, dakilang baklang ata yun. Nakalimutan ko yung tawag niya eh. Baklang Harry... Dakilang baklang sorry, nakalimutan ko. Natatawa kasi ako pag naiisip ko yung mukha ni Alfred eh. Pag sinasabi niyo yun, basta, mayroon siyang tawag kay Harry Roque. Di ba? Hindi pa ba na-aresto yung si Humba? Malapit na. As per Secretary John B. Cremulya. Mga kababayan, so antay lang tayo. Good evening po, hindi ko na makita saan ang like button. Oy, grabe. Ano ba gamit mo ngayon, Imotera? Haring support. Hindi, nakalimutan ko yung tawag niya kay Harry Roque. Siyempre, pero mga kababayan, anyway, balik tayo sa topic. Mawawala na yung title ni Harry Roque na attorney. Okay? Isa na lang siya magiging pangkaraniwang tao. Yan ang disadvantage ng ikaw ay isang fugitive. Okay? Hindi mo maipagtatanggol yung sarili mo without your presence. Okay? Kailangan, mga kababayan, ikaw ay pupunta. Ipapakita mo yung sarili mo. Paano ipapakita? Paano uuwi si Harry Roque? Nagtatago nga. Takot umuwi ng Pilipinas. Kasi anong sabi niya? Mga kababayan, siya daw ay pinupolitika. Diba? Ayun ang sinasabi niya. Wala daw hustisya dito sa Pilipinas. Nagtataka nga ako eh. Sabi niya, walang hustisya sa Pilipinas, kaya ayaw niyang umuwi. Pero pagdating kay Tatay Digong nilang karton, pag yun ang pinag-usapan, tingnan nyo, tumatakbo naman, gumagana naman ang judicial system natin. What? Kala ko ba walang hustisya sa Pilipinas, pero pag kay Digong, tumatakbo ang hustisya? Oo. Si Roque andun sa Australia, lumapit sa anak ni Maliit. Hindi yun Australia. Austria. Benji Uy. Austria yon. European country. Alfred is a funny guy. Dexter Valdez Toy, shout out. Hari binibining Rocky ba? Yung sabi niya, hindi. Basta may sinasabi siya, baklang Hari.
Ano to, bibili ka ba o hindi o wala ka ng load para mag-reply? Magiging homeless na siya. Ayan, mga kababayan, isa pa yan. Salamat po, Sir Ligaspi. Kasi, mga kababayan, kung halimbawa, alam naman natin na si Harry Roque na ngayon ay talagang limited na yung kanyang panggastos, di ba? Nauubusan na nga siya. Sinasabi niya naman yan sa mga vlog niya na nahihirapan siya dahil wala na talagang panggastos. Siyempre, mga kababayan, ngayon, kahit papano, napapakinabangan niya pa rin yung pagiging attorney niya. Paano kung hindi na siya abogado? Siyempre, pag hindi na siya abogado, mga kababayan, sino pa magtitiwala sa kanya? 'Di ba? Yung attorney's fee, mawawala na yon. Mawawala na yung attorney's fee, siyempre. Sino ang lalapit sa kanya? Baka nga tiway na lang pag nanghingi ng ano sa kanya, nanghingi ng advice, 'di ba? Kasi alam na hindi ka na abogado ngayon, disbar ka na. So may posibilidad, malaki yung posibilidad na madisbar si Harry Roque dahil dito sa desisyon or new ruling ng Supreme Court, mga kababayan. Walang pwedeng humarang dun eh. Kahit sinasabi ni Harry Roque, uy, maawa na kayo, Integrated Bar of the Philippines, huwag niyo akong i-disbar. Dahil nga sa ruling ng Supreme Court, hindi ka namin bibigyan ng judicial relief hanggat hindi ka umuuwi. 'Di ba? Kailangan magpakita ka muna dito. Ang problema, mga ka-GPnatics, pag umuwi siya, dampot. 'Di ba? Dadamputin si Harry Roque. Oh. Sigurado kulong. Ang tanong, papayag ba si Harry Roque na magpakulong ng 3 taon? Kasi sabi niya 2028 si Sara na ang presidente. Siyempre, bigyan natin ng pagkakataon, kunwari naging mga kababayan, kunwari lang kasi pangarap nila 'yun eh. Oh, makulong si Harry Roque 3 taon, antayin nila maging presidente si Sara. 'Di ba? Tapos biglang 2028 na hindi pa naging presidente si Sara, patay ka. Ayun, Ma'am Mrs. Perez, binibining baklang Harry. salamat, naalala ko din. Oo. Baka dumpster diving na lang siguro, wala kasing hindi. Nung si Harry Roque nasa Netherlands, mahilig siyang sumali doon sa mga Pilipino, community doon. 'Di ba? Lagi siyang extra. Lagi siyang siya na yung tagaluto para malibre. Kaso sa Austria, mukhang mga kababayan mukhang hindi siya doon in. Mukhang out si Harry Roque. Kahit yung mga hotel ata doon, hindi siya tinatanggap 'Di ba? Wala na kasing mga DDS na kumampi sa kanya sa dahig. Matakaw kasi ng humba at awayin pa ang nagbe-birthday. Hindi sa dahig kahit papaano meron. Bida-bida pa rin siya doon. Kaya lang, wala na siya sa dahig Nandun na siya sa Austria, 'di ba? Better na mag-dumpster diving siya, honest money makukuha niya doon. Correct. Ang problema, mga kababayan, ayon kay John B. Cremulya, 'di ba? Meron ditong payag si John B. Cremulya. Wait. Parinig ko sa inyo. So sabi ni John Vic, cancel na ang passport niya. Pagdating kay Harry Roque, cancel na ang passport niya. So it's only a matter of time na papabalikin na siya dito. Yes, Zaldico is abroad. We suspect na nasa Portugal siya. Information namin ay meron siyang Portuguese passport out of an immigration clause na nilagay nila. Ang information namin ito ay 10 years old pero i-verify pa namin. So sabi niya dito, Harry Roque, it's a matter of time na lang. Kasi nga mga kababayan, 'di ba nung nakaraan, si Harry Roque ang complaint niya din ay huwag daw ibasura yung niya, 'di ba yung passport niya ay kinancel. Huwag daw i-cancel, sabing ganoon, mga kababayan. Kaya lang wala siyang magagawa doon. Dahil hindi pa rin siya umuwi.
Fugitive pa rin siya. So, walang nangyari dun sa kanyang appeal. Di ba? Sa kanyang appeal, walang nangyari na wag i-cancel yung passport niya. So, therefore, mga kababayan, na yung appeal niya ngayon sa Integrated Bar of the Philippines na wag ituloy yung disbarment case against him, mga ka-GPnatics, wala din mangyayari. Okay? So, I believe, sabihin natin, 90%, baka ma-disbar talaga etong si Harry Roque. Kasi walang pwede, mga ka-GPnatics, na magtanggol sa kanya. Not even his lawyer. Di ba? Yung kanyang representative. Kasi nga sabi doon, no judicial relief will accommodate sa isang tao na nagtatago sa batas. Ang isang fugitive na kagaya ni Harry Roque ay walang makukuha na advantage. The only way na ipagtanggol niya ang sarili niya is to go home. 'Di ba? Mukhang hindi si Tatay Digong ang pauwiin. Mukhang si Harry Roque. Oo. Madaming kakamping kasi sa Austria kaya tablado si Roque. Ay, ganun. Kaya pala. Oo. Mag-i-enjoy siya sa kulungan dahil maraming lalaki doon. Kaya lang, ang tanong, gugustuhin ba ni Roque yung mga lalaki doon? Mukhang maarte yan si Akla Di ba? Mukhang maarte yan si Binibining Baklang Hari. At saka may warning na rin sa mga mag-aalaga o tutulong sa mga pugante. Isa pa yan, mga ka-GPnatics. Kaya, paliit na ng paliit ang mundo ni Binibining Baklang Hari. Diba? Hi, Ma'am Flora Corrales, Ma'am Yuki Sabaki, shoutout po. Alam niyo si Harry Roque, kung ako sa kanya, mga kababayan, mga ka-GP, ilaglag niya na yung mga Duterte. Naging mahirap lang naman ang takbo ng buhay ni Roque nung mapasama sa mga Duterte. Di ba? Pero kung ito magsasalita, lagi kong sasabihin, malaki ang maitutulong nito sa gobyerno. Marami itong nalalaman. Di ba? Marami itong alam si Binibining ang Baklang Hari. Talagang kapag ito ang nagsalita, todas talaga mga Duterte. Alright? So ayan mga kababayan 2 hours and 32 minutes. Salamat ng marami. In fairness, nakatagal ako dun Sana nga, hindi na ako maging busy. Diyos ko. Ang hirap hatiin ng oras. Sa totoo lang, wala na halos lahat kay Roque. Lisensya bilang abogado at kanyang passport, kaya real fugitive na si Harry Roque. Hindi yung license niya, siyempre ano pa naman siya, abogado pa siya as of the moment. Ma'am Irma Kapuyan. Pero eventually, 'di ba? Kung magtuloy-tuloy itong disbarment case against Harry Roque, kasi puro fake news ang ginagawa ni Harry Roque. And now, magaling yung sabi na tawag dito, yung inilabas na rulings ng Supreme Court ay nag-backlash doon sa mga DDS. Kasi DDS lang naman lagi ang may ang laging may laging may issue Kita nyo si Saldico, mga kababayan, nung una galit na galit sila, di ba? Nung si Saldico naglabas ng parang AI na video, naging kakampi na nila. Kaya lang, si Saldico, hindi rin niya pwedeng ipagtanggol ang sarili niya dahil dito sa Supreme Court ruling. Unang-una, si Saldico, nagsalita, wala ring bearing yon. Hindi totoo yung sinasabi ng DDS kanina na may nakita ko, isang abogado na may bearing daw yung sinasabi ni Saldico. Hindi totoo yon. Walang bearing yon unless, mga kababayan, panumpaan ni Saldico yung kanyang mga salaysay. Kung yun ay video lang, para mag-corroborate yung sinasabi niya at sinasabi ni Guteza, wala pa rin kwenta yon. Not even Guteza. Yung kanyang mga sinabi dahil hindi niya rin yun sinumpaan.
I mean, mga kababayan, sinumpa niya sa Senado, hindi niya sinumpaan sa harap yan ng DOJ or ng Ombudsman. 'Di ba? Hindi siya na-cross trial. Ganon din kay Saldico. Kaya yung attorney na yon, bobo ka, attorney. Momo nga, ha? Nganyupak ka, attorney. Bukas itatapik ko yung attorney na yon. Abogado yun. Pero kulang-kulang na rin ata kasi DDS. Hindi, ano yun? Hindi nyo siya karaniwang nakikita doon sa mga DDS. Okay? Panibago to na lumabas. na gustong umingay yung pangalan, baka wala ring hawak na kaso, kaya ganun. Promise, tagal mo ngayon ka, GP. Kaya nga eh. Gaganda kasi ng topic. Hindi po sumasakit ang panga natin, Boss GP. Ganun ba? Ang haba. Ang haba ng hair ni Roque. Pinapahirapan lang ni Roque ang sarili niya, hindi na lang sumuko at kumanta, baka sakaling babawasan ng taon niya sa kulungan. Indeed. 'Di ba? Kung ako kay Roque, mga kababayan, 'di ba, para kahit papaano bumalik yung tiwala ng tao sa kanya. May bearing yon, bearing ng sasakyan DDS lang ang pinapaikot. Okay. Alam mo, GP, talagang gusto ko ang vlog kahit matagal ang oras. May sense. Okay? Good night. See you again sa live mo. Sana matsyempo ang kulit. God bless you. God bless you all as well. Alright, mga kababayan, thank you so much sa pagsama nyo po sa akin ngayong gabi. Mga ka-GP natin. Sorry talaga at minsan talaga pa iba-iba yung oras ko. Depends kasi sa minsan magulo na naman yung tulog ko. Yung tulog kasi yung pinamahirap. Sobra kasi yung muscle recovery ko, medyo nahihirapan ako. Sobrang ang sakit talaga, mga kababayan, ng katawan ko. Kaya minsan super busy tayo. Yung oras, nakakaligtaan ko na. Diba? Syempre, pag nandyan na yung antok mo, ang tagal mong hinanap, ang tagal mong inantay. Pag nawala kasi yun, mga kababayan, baka bumalik na naman yung sakit ng mata ko. Yun kasi yung inaalala ko. Kaya minsan nasasacrifice yung araw ng vlog natin na wala. Sana, hoping this coming days, ngayon, maganda na yung tulog natin. Yun kasi yung parang, kasi sa probinsya, pag okay naman yung tulog ko, dire-diretso, at least 6 hours, malinaw yung paningin. Mag-member na daw kayo, sabi ni Sir Smokey. Yung mga hindi marunong dyan, mag-YouTube kayo, matututo kayo. At saka yung mga iOS users, pwede na ngayon mag-member. Hindi na kayo mahihirapan, promise. Kakapasok ko lang, lalabas ka na, super busy ang Inday kasi dito sa bansang binansagang tambayan ng mga tigang. Uy, ano yung bansang tambayan ng mga tigang? Grabe naman yan. Hindi kaya nami-miss ni binibining baklang hari si AR? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Baka, di ba? Baka. Alam naman natin, yan dual. Dual yan si Hari. Okay, well, guys, thank you so much once again. Good evening to everyone. Good night. See you to my next vlog. Thank you. What? Warm water? Okay, I'll try it. Anyway, thank you once again. Bye. Bye, guys.